Kasalanan ba ang muling pag-aasawa? 3 mahahalagang katotohanan na sumisira sa mga kadena ng relihiyon. Hiwalay na ako, pwede pa ba akong magpakasal ulit? Ito siguro ang tanong na pinakamadalas itanong sa akin. Pakinggan mo ng mabuti, nasa Biblia ang sagot, at ang katotohanang ito ay maaaring baligtarin ang lahat ng dati mong paniniwala. Una, pinahihintulutan sa Biblia ang diborsyo sa ilang sitwasyon. Binanggit ni Jesus sa aklat ng Mateo na kung naging hindi tapat ang isa sa mag-asawa, may batayan ang diborsyo. Idinagdag ni Apostol Pablo sa unang Korinto, gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Unang Korinto 7:15. Gusto kong sabihin sa iyo na kung ikaw ay iniwan, inabuso o dumaranas ng hindi na makayang emosyonal na pananakit, ang prinsipyong ito ay maaari ring umangkop sa iyong sitwasyon. Pangalawa, ang tipan ng kasal ay hindi kontrata ng pagdurusa. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa upang magtulungan sa isa't isa, hindi para ikaw ay yurakan, saktan o sirain sa ngalan ng tipan. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa isang relasyong unti-unting sumisira sa iyo. Kaya sa ganitong mga sitwasyon, may karapatan kang tapusin ang relasyon at may karapatan ka ring magpakasal muli. Pangatlo, ang nais ng Diyos ay kapayapaan para sa iyong kaluluwa. Ayaw niyang makita kang tahimik na nauubos sa isang mapaminsalang relasyon. Ang nais ng Diyos ay hindi lang isang malamig at walang laman na sertipiko ng kasal, kundi isang tahanang puno ng paggalang at ng kanyang presensya. Maaari kang magpakasal muli, ngunit hanapin ang mabuting espiritual na gabay at gamitin ang pagkilatis na ibinibigay ng katotohanan. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka dahil sa isang wasak na pag-aasawa, mag-comment. Inaakay ako ng Panginoon tungo sa kapayapaan. Pagdating sa usapin ng pag-aasawa, huwag lang makinig sa opinyon ng tao, dapat hanapin mo ang sagot sa mga salita ng Diyos. Kung nais mong mas maunawaan ang mga katotohanan ito,